Hi guys, magandang hapon sa inyo. So nandito po tayo ngayon sa Greenbelt 5. So kasama ko yung trainee namin. Ayan, si Joanna. Isa mo na tingin dyan, Joanna. Ayan. So, ayan. So, naghihintay kami ng oras bago kami mag-duty. So, I will try to make some vlog first kasi this is a free time naman. So, ang topic natin today is about love. So, kung sa love is, tatanong natin sa kanila kung ano yung tamang magiging pwedeng sikreto para maging mas matagal or mas maging matatag yung isang relationship. Ano yung tingin natin na paraan para mas maging tawag doon yung foundation ba ng isang relationship na tumagal kayo at ayun, maging mali natin magkasama kayo habang buhay. So let's start. Nahanap tayo dito ng pwede nating interviewin para sa vlog na ito. By the way, this is Pogyman Gaming. Thank you and I'll be back. Hello guys, I'm back. So nandito po tayo ngayon. Ngayon, doon sa topic na hinahano natin is tungkol sa love, kung paano magiging steady isang relationship or some tips and advices. So meron tayong interview dito si Miss Ash and Ali. Ma'am Ali. Yan. So nandito tayo sa Greenbelt 5. So nandito sila nagdagandahan, dalawang binibini. Ayan, hi, say hi ma'am. Ayan. Okay ma'am, tatanungin kita. For your, para sa iyo ma'am, ano yung tingin mong tips para mas maging okay isang relationship? O ano yung kailangan mo sa isang guy para tingin mong magtatagal kayo at saka ano yung dapat mong gagawin? Ano po, open communication po. Yun po. Kasi dapat lahat ng bagay na pag-uusapan. Ganon. Tapos, siguro pati respect na lang din sa time ng isa't isa. Habang di pa naman kasi kayo mag-asawa, 'di ba? So, dapat, alam niyo yung priorities niyo, ganon. Yun lang po. Well, that's a good answer. Actually, tama naman yun. Hindi pa nga kayo mag-asawa. Pero, dun pa lang sa part na yun, makikita mo na kung paano kayo magtitiwala sa isang tao. Kasi, sabi nga nila, diba, hindi mo naman makikilala isang tao sa pag nalapa kayo sa isang bubong. Pero, as long as na, nandun pa lang kayo sa starting na yun, dapat matuto na kayong magkaroon ng trust tapos yung respeto sa isa't isa. Tama, di ba? So, ito naman katay kay ma'am. Ayan. O, di ba, nag-prepare pa yan para sa interview. Baka daw sakali makita na ex niya. Kung sino man yung ex niya, sinayang mo si ma'am. Ayan. Ito na si ma'am. Actually, same answer. For me, open communication. Kasi kailangan, importanteng na-address yung issue ng relationship nyo. Instead, hayaan nyo siya. Kasi kapag hinayaan mo yung problem or issue nyo bilang magka-relasyon, is naiipon siya. So, eventually, pwede yun maging cause ng hiwalayan. And yung magandang maging foundation din ng relationship, I think, is yung trust sa isa't isa. Para kahit malayo, di kayo magkasama, alam mo yun, you feel safe and hindi mo kailangang i-worry yung partner mo kahit asan siya magpunta. O, di ba? Pero on the whole story naman talaga, trust talaga. At may isa akong i-share, hindi lang naman trust meron din tayo tinatawag na contentment. Kasi pag hindi ka kontento sa isang bagay o sa isang tao, kahit anong tiwala mo rin kasi mawawala rin yung trust Pero kung kontento ka sa isang bagay, alam mo yung masaya ka, kasi kontento ka yung hindi ka na naghahanap ng kahit ano pa. Totoo yun. Kahit mahirap pa yan, hindi man mayaman boyfriend mo or girlfriend mo, yung simpleng tao lang tayo, pero kung may contentment ka sa buhay, magiging masaya ka. Totoo yun. Kasi yung yaman naman tsaka yung kinikita mo naman or yung bagay na tawag doon, ma'am, yung mga bagay na physical or yung mga bagay na hindi naman like internally is makukuha mo naman yun magtutulungan kayong dalawa. Kaya nga partners kayo for life, di ba? Okay, di ba? So ayun, magpapasalamat tayo kayo naman. Baka may gusto kayo sabihin or may papa-shoutout kayo. Pwede naman. Ayan. So, sino mo, di ba? What's your name again, ma'am? Ali po, Ali. And si ma'am? Ash po. Ayan. So, yan. Support natin si ma'am. By the way, thank you po sa interview na to. So, marami tayong natutunan sa kanila. Then, we will find another one more pwede nating interviewin. So, habang hindi pa kami mapasok sa aming work, ayan, part-time muna tayong vlogger. By the way, thank you so much po, ma'am, sa interview. By the way, follow us, guys, so, Facebook page ko. So, Pogyman Gaming or Benjamin J. Montenegro. Thank you so much.
Oh, hello guys, nandito tayo sa part 2 ng ating interview about love life, kung paano magiging mas maganda yung isang relationship. So, nandito ako ngayon ulit pa rin sa Greenbelt. So, nandito ako sa Alveo, nakikita nyo naman. So, may mga ate tayo dito na pwede natin tanongin. So, mas experience nila kasi to dahil naranasan nila ito noon pa. So, try ko nang tanongin sila, ma'am. Sir, kayo, sa tanong, ma'am, yung tanong ko sa inyo is, ang tanong ko is, paano magiging mas matatag ang isang relationship? Or para mas tumagal siya ng mas mahabang panahon or maging habang buhay. Ano yung tingin mo pwedeng maging tips na pwede mong ibigay po? Pangalan niyo pala, sorry. Zay. Ma'am Zay. Ay, ano pangalan? Zay. Si Ma'am Zay, di ba ang ganda-ganda ni Ma'am? Oh, Alveo yan, guys. So, Alveo. Gusto niyo ng magagandang bahay, shout out kasi Alveo. Ayan. Ayan. So, ito po. For the long relationship, siguro sir, kailangan nyo ng communication. Communication is the key. Kasi yung love kasi na-fade lang yan sa katagalan. So, para sa akin, yung commitment nyo sa isa't isa para sa long relationship. Hindi ka naman pumasok sa isang relasyon is just for para love lang. Ganun. May love siya, pero more on commitment talaga. Kung anong plano nyo. Kasi isa na kayo eh. Kumbaga, pinag-isa na kayo. Dapat. Yun, like, communication lang talaga. Wala ka pang iba na isip sa ano pa yung pwedeng characteristics ng isang relasyon para mas maging matibay at mas matatag. Yun lang po ba talaga? Or baka may gusto kayong i-add on? Add-on no? Kala mo pagkain? Ano po, ma'am? Yung asawa ko kasi mabait din. Ayun nga. Bahal may asawa. Tama, di ba may asawa ko mabait? Ano yung nakita mo sa kanya kung bakit tumagal kayo? Ano yung naging sikreto nyo? Yun na lang. Kasi yung asawa ko masunurin. So, kailangan kung anong makakapagpasaya sa asawa, sinusunod niya kasi. Kaya yun, para wala lang din away. Kaya kung ano lang yung mga gusto din ng asawa nyo, yun na din sundin nyo. Para hindi males lang yung argument din. Ayun. Well, ang ganda nung sinabi ni ma'am. Communication and kung paano mo mapasaya sa ako anong kagustuhan nila. Ayun, maraming salamat kay ma'am. Ayan, Alveo guys. Ito si Sir, single ka daw eh. Totoo ba? Single daw to si Sir eh. Ikaw Sir, ano yung sa tingin mo? Kung may jowa ka, ex, sasaktan, okay lang yan. Ano yung tingin mo dapat mong ginawa noon? Or anong dapat na magagawa mo para mas maging okay yung relationship ninyo? Wala. Ayaw mo yan, Sir. Pangalan niyo pala, Sir? Prince. Sir Prince. So, Alveo, Sir Prince. Hanapin niyo lang. NBSB siya eh. Ano po? Ano yung tingin mo? Para, NBI. ano yung hinahanap mo sa isang tao para mahalin ka? Or ano yung magiging Ayun, okay para? dapat siguro bigayan. Kung love ka din nung isa, kung love mo siya, dapat love ka din. Parang ganun, di ba? Hindi siya one-sided para tumagal. Sa tingin ko ganun. Yan, okay. Alam mo, napakasimple lang na sinabi niya. Pero actually, malaking bagay yun. Bigayan nga naman. Hindi pwedeng isa lang at isang tao lang yung magsasacrifice, mag-e-effort. Dapat dalawa kayo. So, yun. Maraming salamat. So, nandito tayo sa Alveos. Ano nila yan? Baka may popromote ka, sir. Pwede mo nang sabihin. Ay, okay na. Pwede kayo dito, ha. Pag gusto ikaw, ate. Ayan. Baka may sasabihin ka. If you're looking for a property here in Makati, you can contact us. My name is Zai and this is Prince. We are from Alveo Land, Ayala Land property. We have across Metro Manila project. If you're looking for investment, condo, lots, pre-selling, all pre-selling and ready for occupancy, we have. Yes, so, narinig niyo yun guys. If you're looking, pag yumaman kayo or magkaroon kayo ng budget, ayan, Alveo. Pwede kayo makipag-deal sa kanila. Kausapin nyo lang, napakadali lahat, napakabilis at mababait pa yung mga representative nila. Ayan, so maraming salamat sa inyo and follow us guys ha. Follow nyo kami. Follow nyo ako. Ako lang pala mag-isa. So, yun. So, that will be my second interview po sa ating mga kaibigan na nandito. So, we will gonna do one more final interview. Maghahanap pa ako pero just stay put there guys. Salamat. Ayun. So, naglalakad ako ngayon dito. So, maghahanap pa tayo ng final interview natin. So, nakita ko itong benefit. Mukhang maganda yung mga products sila dito. Ayan. So, habang na dito tayo, tanungin na rin natin sina ate. Ay, ate. Ate, halika dito. Hi, by the way, my name is Benji. So, Benjamin na lang. So, for my vlog po. So, I just want to make some question lang po. Ma'am, kung ikaw tatanungin ko, ano yung pinaka-the best na pwede nating gawin para yung isang relationship tumagal at mas maging okay? Depende kung nasaktan ka o hindi. Mag-experience mo na rin lang. Ano dapat yung nangyari o nagawa para mas maging okay yung relationship ninyo?
Siguro for me, kasi pag sinabi mo na love mo yung isang tao, kasi ano yun eh, yung love, hindi mo naman siya pwedeng mahalin araw-araw eh. Hindi mo naman siya pwedeng, tawag dito yung minsan nawawala, minsan meron. Pero for me, mas siguro kung mas pipiliin mo pa rin siya within the day. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Ano sa tingin mo yung sitwasyon na pwedeng magkaroon ng problema? Sabihin na natin kung wari, kung mahal ka ba ng isang tao, kaya mo bang ipagpalit yung taong ginawa lahat para sa iyo, inintindi ka, tawag doon, binigay niya lahat ng trust sa iyo, tapos alam mo yung wala siyang isip na kahit nakagawa ka ng mali noon sa kanya, is tinanggap niya pa rin at pinagkatiwalaan ka. Sa tingin mo, anong masasabi mo sa ganong sitwasyon? Kung ano masasabi ko, depende pa rin eh. Depende sa sitwasyon. Pero sa akin siguro, depende kung paano yung mag-work yung relationship nyo eh. Kasi may mga times din kasi talaga na you stay, lalo na pag may anak na kayo, you stay with your kids. Or you stay kasi nga gusto mo yung tao, o mahal mo pa rin yung isang tao. So, ang ibig sabihin, you will treasure everything naman talaga. Depende rin. So, bakit kasi may mga ganun tao na, ma'am? May mga tao kasing, alam mo yun, yung nabigay mo na lahat, nagawa mo lahat. Tapos, alam mo yun, kahit ginawa mo na lahat, nagtiwala ka, nagmahal ka, inayos mo, hindi ka gumawa ng kalokohan, nakagawa ka man, inayos mo naman din, tapos naging okay din naman kayo. Tapos yung bandang huli, siya rin pala yung sisira sa'yo. Siya yung mangiiwan. Yung mga ganung bagay ba? Siguro kapag nawala kasi yung trust issue talaga eh. Pag nawala kasi yung tiwala eh. Number one kasi yung selos, nandun yon. Tapos tiwala. So, kaya nagkakaroon ng gap sa isang relationship. Ang problema, ma'am, example lang ang problema is, alam mo yun, nagkaroon na ng kasalanan yung isang tao sa'yo, tapos paulit-ulit lang niyang ginagawa. Tapos, hanggat bandang huli, pinagkatiwalaan mo pa rin, pero yung pa rin palang iiwan sa'yo. Parang kakaiba, di ba? Masakit, di ba? Siguro magiging immune ka na lang. Oo. Magiging immune ka na lang. Kasi, may mga bagay kasi na hindi mo naman kayang kontrolin eh. Yung pangyayari lang talaga eh. Kahit sabihin mong gusto mo umokay, gusto mo umayos, pero kasi may mga moment like yung sinabi mo, 'di ba? Kunyari, mga nagloko, may mga lamat na kasi yun eh. So, nandun pa rin yung moment na gusto mo pa rin yung isang tao, pero nandun pa rin yung moment na babalik pa rin sa'yo yung mga memories na gusto mo siya, pero nasasaktan ka. Ayun, di ba? Totoo yun. Totoo yung sinabi ni ma'am. Kasi kahit sabihin natin, ginagawa natin lahat para makalimutan natin isang bagay, tapos paulit-ulit mo lang ginagawa, wala mangyayari. Ang masaklap kasi doon eh, kung sino pa yung nagloloko, siya pa yung nangiiwan. Di ba? Parang mas masahirap yun. Pero at least okay na rin yun. Basta ma'am, ano pinaka-the best na tips mo para sa kanila? Last question. Sa mga taong medyo alanganin na isang relasyon, yung yun. Siguro muna, hanapin mo muna yung sarili mo. Parang kanta lang niya. Pinaka-best, hanapin mo yung sarili mo. Kasi kahit na mag-go ka na mag-go, okay, sige, para mag-work yung isang relationship. Pero ending pa rin kasi parang babalik ulit kayo dun eh. Mag-aaway ulit kayo, ulit kayo. Siguro kailangan ng time, both of you. Antayin mo yung panahon kung talagang kayo, edi kayo. Kasi the more na pinipilit mo, the more na parang hindi nagiging okay, di ba? Oh, yun guys, narinig niyo yun. Tama yun. So, by the way, thank you ate. Your name again? Kati, Ma'am Cathy. So, ano yung, bali dito shop nila? Anong shop to? benefit. Benefit yan. Nakikita niyo naman? Benefit. Ayan. So, guys, pasyal kayo dito. Promote mo naman yung product niyo para... Guys, if you want to make your skin beautiful, tap here lang at Benefit Cosmetic Greenbell 5. Benefit. Ayan. So, yan yung mga product nila. Pasyal na kayo sa Greenbell 5, guys. So, that's it. That's our final interview for today. Maraming salamat po. Thank you so much. So much. Bye po ate. Go. Okay guys, thank you so much. So anything, this is my first vlog pa naman. So marami pa susunod. Maraming salamat and keep following me guys and support me. Malaking tulong na rin sa akin yan. Thank you. So yun nga guys, so doon nagtatapos yung ating vlog for today. Pero nakita nyo naman lahat ng sagot nila. So sa trust, then communication, then kung paano kayo magkakaintindihan and kung paano kayo mag-communicate. So yun,
Yun yung mga naging dahilan para mas tumibay yung relationship. So, mga keywords pa. So, yun lang naman eh. May mawalang isa doon, medyo mahirap na rin. Pero, as long as na kaya naman natin, tsaka alam naman natin mahal isang tao, magagawa natin yun eh. Yung mga bagay na dapat natin malaman, dapat natin pahalagan, sana ingatan natin. Kasi minsan nasa tamang tao na tayo, pero alam mo yun, sinasayang natin yung mga bagay na para sa atin dapat. So guys, yun lang. Maraming salamat and thank you for watching. Para akong kukunin ng langit sa ilaw sa likod ko. And by the way, thank you so much and please keep supporting me. Maraming salamat. Thank you.